Hi guys! Good morning! So, samahan niyo ako guys kasi nga magpapaprint ako ng mga documents. And after that, isisend ko din yung mga documents sa Gimente. So, nalagay ko lang dito sa paper bag yung envelope. Pasensya na guys sa boses ko kasi nga medyo hindi pa ako okay. Kasi nga nilagnat ako. Naapektuhan din yung boses ko. And wala pala dito si husband kasi nasa work. So ako lang yung mag-isa na pupunta. Pero pag uwi niya, may pupuntahan kami. Kasi nga today, yung start ng carousel. Kumbaga yung mga rides. So nandito na guys yung printing. If you guys remember. Yan siya. Sa loob. So, yung printing is nasa dulo. So, it's here guys. Tapos na ako guys magpa-print. So, yung nabayaran ko is 8 euro lahat. So, 12 copy. Alam niyo ba guys, yung pagpa-print dito sa amin, dito sa Europe, dito sa Netherlands, ewan ko kung pare-pareho sila sa ibang country na Europe. Like, example, magpapaprint ka ng madami. So, yung counting niya is ganito. Wait lang. Parang nalilito ko. Like, kasi nga, yung price ng pagpaprint is 50 cents. Pero, kung isa lang yung ipapaprint mo, magbabayad ka ng 2 euro and 50 cents. So, kumbaga, kung madami yung ipapaprint mo, makakatipid ka. So, yung binayaran ko is 8 euro. And yung per copy is 2.50 euro. So, ano siya guys, equivalent na siya in 170 pesos in Philippine peso. Mahal. Dito lang sa Philippines na, 3 pesos, 5 pesos, pero dito, 170. Dapat talaga meron kang printer. Pero kami, kasi nga, hindi naman kami madalas magpa-print. So, no need na bumili. So, punta na tayo ng, Post NL para ipadala tong documents. Sorry. So, tingnan naman guys, yung price ng pagpapagupit. Mahal. Actually guys, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta kasi nga, hindi ko alam kung saan yung banda. Kasi first time ko lang din na magsisend sa Post NL. Pero nung sinearch ko, sa harapan lang siya ng Hema. But I don't know, where is it? Guys, so I think here sa loob ng Hema ako magsisend. Shout out to our subscribers, JD Panzo from Guam, Maria Liza Coronel from Narvacan, Ilocos Sur. Ito guys yung machine nila. So ito yung isisend ko. So guys, mali yung napuntahan ko kasi nga hindi sila nagsisend ng documents. And kailangan ko ng QR code via DHL. So hanapin ko siya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Diyan pala siya guys, banda oh. 5 euro. So guys, finally natapos na ako. Nahanap ko din yung pinagsendan ko ng documents. Kanina pa ako palakad ng lakad. Tapos na ako mag-send ng documents. Ngayon, yung gagawin ko is maglilibot-libot dito sa city. Baka meron akong mabili. Bibili din ako ng lip tint kasi request nyo na maglagay ako ng lip tint. So, puntahan natin. Guys, nandito ako sa taas. So, banda sa mga sleepwear. Kasi konti lang yung sleepwear ko. Kaya magtitingin-tingin tayo.
Tingin lang ha, hindi bibili. Maganda din siya. Ito yung padalas kong sinusuot. Yung color red. Isa lang kasi yung ano ko, halat. Maganda siya guys kasi nga nakakapag-warm talaga siya ng body. Kaso mahaba siya. Mahaba. Alam niyo ba guys, yung red na suot ko, bigay pa yun ng mom niya nung pagdating ko sa Latvia. Ito, maganda din siya. Simple lang. Magkano kaya yung price? Yung price niya guys, set na 50 euro. Okay lang. Ito yung nabibitan ko. Ang ganda niya. Yung ano kasi niya, yung tela niya. Ang ganda. Magkano kaya? Para mamaya, yayain ko si husband pumunta dito. Ay, 80 euro. Susukatin natin guys. Itong napili ko. Bet ko siya. Talo na yung mga ganito. Monsters na yung ano nila. So, let's try this. Ay. Hindi naman tatanggalin yung jacket. Malaki naman siya. Ang ganda niya. I really love this. Ipapakita ko ito kay husband. Ang ganda siya. Oh, pwede din itong ano ilagay dito. Oh. Yung price niya, magkano nga ba yung price? Wait lang. Sukatin muna natin. Ganyan siya. Tapos meron pa siya ditong ano, lock din sa loob. Bet ko siya guys. So, pwede din siyang open. Tingnan natin yung price. 70 euro. Carry lang. Sasabihan ko si husband. Para bilhan niya ako. So guys, nandito ako sa Hema. Actually, first time kong pumasok dito. So, titingin-tingin tayo dito kung meron ba silang pwede kong mabili. Kukuha tayo ng basket. Parang gusto kong bumili. Tayo ng basket. So guys, kukuha ko nitong nail polish remover. Matagal ko itong hinahanap. Hindi ko siya mahanap. Ito naman, ano din, same din siya, kaso magkaiba lang yung color niya. Kailangan ko din bumili ng ano. Ito. Hi guys! Kadadating ko lang ng bahay. Kasi nga naglibot-libot ako, hindi ko na pinakita lahat. And ipapakita ko sa inyo yung binili ko. So, ginamit ko lang tong paper bag. So, yung una kong binili is ito siya. Micellar cleanser. So, ano siya guys? Buy one, take one. Bumili din ako nitong lip tint. So, buy one, take one din siya. Pero magkaiba yung ano niya, yung color. Tingnan niyo yung ano ko, yung kamay.
Ang daming testing ng mga lipstick. So, bumili ako niyan. Bumili ako nitong dalawang lip tint. So, itatry ko kung ano nga ba yung mas bagay. Pero na-try ko naman siya. Kaso nga lang, meron akong nilagay na lipstick kanina. So, yeah. Bumili din ako nito. So, ito yung panlinis ng kuko. So, ito lang yung mga binili ko, guys. Tapos, ito siya, blush on. So, ilalagay ko siya dito sa lalagyan niya. Nabili ko siya sa Hema. Ito yung blush on. Ito naman yung sa eye. Dito. Actually, before, you know what, guys? Before, nung nasa Philippines ako, gusto ko talagang matutong mag-makeup. So, ayun, pumunta ako ng Watson, bumili ako ng complete set ng makeup, like primer, foundation, ano pa yon, concealer, tapos, blush on, basta, complete set talaga siya. Then, ayun, nag-try ako na mag-makeup. Nung first attempt ko, maganda naman yung kinalabasan, tapos nung sumunod, hindi na maganda. And, tinatamba din akong mag-makeup kasi ang daming nilalagay. So, ngayon, ito lang yung binili ko. Itong BB Cream Tinted Moisturizer. Parang ano na din siya, para siyang foundation. Pero ano lang siya, moisturizer na tinted. So, yeah. And alam niyo ba guys, yung ginagamit ko talaga na lipstick. Ito yung ginagamit ko na lipstick. Wait lang, tanggalin lang natin to. Nakasagabal. So, yung ginagamit ko talagang lipstick, ito siya. Nabili ko to sa Philippines. Dala ko to nung punta ko dito, which is subsidy. Ito yung ano niya. So, meron pa yung nakasulat. Subsidy. So, bihira ko lang din itong gamitin. Gumagamit ako ng lipstick kapag meron kaming lakad. Tapos, ito namang lip gloss. Nabili ko to dito sa Rituals. So, ito yung nilalagay kong dalawa. And then, meron din akong lip balm. Pero yung ano lang, yung Nivea. So, ito yung ano ko. Ito yung Nivea na lip balm. So, yung natural lang. And then, yung sunscreen ko naman, itong Luminous Nivea. Actually, guys, ang mahal nito sa Philippines. Ay, sorry. Dati, bumili ako ng set nito, yung serum and tsaka sunscreen. Umabot siya ng 1,000 plus. Ngayon, yung natira na lang is sunscreen. And then, so sorry. Ito naman yung aking, Shiglam. Ano siya? Eyebrow tint. Tawag doon. Tapos ito naman, mascara. Tapos meron din ako ditong pero hindi ko to as in masyadong ginagagamit. Para sa eyebrow din siya. So, ito naman yung aking moisturizer. CeraVe. Moisturizing cream. And this is what I am putting on my hair. Kasi ano siya guys, ano na siya, oil and serum. So, yung nakalagay, 5-in-1 serum. Mahal, actually guys, yung brand na Adrelon, mahal siya. Pero maganda yung nila. Ito naman yung ginagamit kong serum. So, ito siya. Nabili ko siya sa Douglas. Ano din to? Nabili ko to ng 30 euro siguro. Yan. Meron din ako ditong dito. Pero hindi ko to madalas ginagamit kasi nga minsan na perfect, minsan naman hindi. Tsambahan lang talaga yung paglagay. So guys, ito nga pala yung lulutuin ko. Manok. Ipratuhin ko lang siya. And ito din. Kasi nabili namin to kahapon sa Albert Heijn. So, ano siya? Para siyang patty.
Kahapon, yung kinain lang namin is yung soup. And then, ano din, patty. Kaso, ano yung ano niya, chicken. Ito naman is beef. So, magluluto ako ng rice. Ito yung ginagamit ko na rice. Ito yung ano ko, measuring cup. Mahal nito, 1 kilo, nasa almost 4 euro. Ito yung pinipili ko kasi nga masarap siya. Thai Yasmin rice. Oops. So, dalawa lang yung ano niya. Maximum and minimum. Kapag kumukulo na yung ano, yung sinaing ko, ano, change ko siya into here. This. Kasi na, madali siyang masunog. So, ganun na siya. So, gagamit tayo ng olive oil para dito sa ating beef. So, kunti lang. And sa chicken naman is, yung gagamitin ko is yung used oil. Ito yung pinagprituhan ko dati ng manok din. So, ilagay na natin itong meatballs. Beef balls. Ay, gusto. Pause na lang yan. Tapos, ipaplat ko siya para madali siyang maluto. Para talaga siyang burger. Okay, ganun. So, agoy. Masira pa. Ganyan. Para madali siyang maluto. Ganyan siya, kaplat, para madali maluto. Tatakpan lang natin. So, susunod ko na to guys, chicken. Kasi mayroon yung kawali. So guys, ganito yung itsura niya. Oh. So, naluto na guys yung mga niluto ko. It's all my sweetie Kati. No, don't show me. Yes. Just go now. You. I will. Come on. So, ako yung maunang kumain kasi maliligo pa siya. So, ito na guys, naluto ko na yung fried chicken. And, kumain na nga siya nitong ano, itong burger pat. Ito guys, yung tira kahapon. See you later. See you later. And gumawa din ako ng lemonade. Lalagay ako nitong water. So, ito yung iniinom ni husband. Magkaiba yung tubig na iniinom namin. Yung sa kanya, sparkling. Yung akin naman is, ano lang, yung normal water. Yeah. So, this is my medyo masakit pa kasi yung ano ko dito, throat. So, I have here garlic sauce. Nilagay tayo dito sa gilid. Mas masarap ko yung garlic sauce kesa ketchup. Tingnan nyo, oh. 5 na lang yung natira. Kasi kinain na ni husband nung pagdating niya. Masarap siya guys kung hindi nyo siya lulutuin ng sobra-sobra kasi kapag
niluto nyo siya ng matagal, makunat na. So, hindi na masarap. Ito masarap. Mayroon akong rice. Kain tayo, guys. Mag-aalas 3 na. And ngayon pa lang ako kakain. So, ito yung una kong, pagkain. So, guys, merong nag-comment. Sabi niya, nag-comment siya dun sa vlog namin nung naharang kami sa border between Germany and Switzerland. So, sabi niya, what if hindi namin dala yung passport? Ano ba yung mangyayari? So, actually guys, merong magkakaproblema talaga kayo kapag hindi nyo dala yung passport. Lalo na kapag pupunta kayo ng other country. Kahit pa sabihin na Schengen yan. Kailangan talaga na ipakita mo yung passport mo in case na hanapin nila. Kasi nga, if wala kang passport na may pakita, hindi ka nila papasukin sa country na gusto mong puntahan. Kasi gusto nilang i-check, i-verify yung details mo kung ano ka ba, legal ka ba na kung legal ka pa ba na nagstay dito sa country or baka overstaying ka na. So, paano nila malalaman kung wala kang passport? So, ayun. Tingnan nyo guys, ito yung binili ni husband. Tingnan nyo. Yan yung binili niya sa gas station. Ewan ko kung bakit niya binili ito. Tapos meron pa ako ditong flowers. Madalas na akong bilhan ni husband ng flowers. Ano kayang nangyari sa kanya? Kapag tapos na yung another flowers, saka siya bibili. And minsan nga, meron pang flowers dito, bibili na naman siya. Kaya, kapag hindi ako sumasama sa kanya, mini-message ko na siya in advance na wag bumili ng flowers kasi meron pang flowers dito sa bahay. Kasi isa lang yung flower base namin. Sarap.